Wala namang masama sa paghahamon, basta't alam mo lamang sa sarili mo na bitbit mo ang burnek sa bayagbag mo at kaya mong makipagbuntalan at makipagpatayan sa ibabaw ng lona. Lalong-lalo na kapag dugong maharlik ang Pinoy ang hahamunin mo na buo ang loob, handang bumuntal at pumatay sa tapang at kayang-kayang mabuhay miski na ang ulam lamang ay talbos ng kamote at isang sakong kangkong. Ipagsawalang bahala nyo na ang mga bugbog de kalimot sa katawan dahil sanay na ang mga Pinoy sa maghapong pagbibilad sa araw at kung ano-anong bugbogang trabaho. Kaya pagdating sa mismong laban ay talaga namang parang kalabaw na palong-palo na bagong singhot ng Cutix at Bulkasil. Sa hindi inaasahang pangyayari na pagkabutas ng plastic balong proteksyon kasabay ng pag-indayog ng banayad at dahan-dahan sa hiniram na folding bed na queen size sa madamot na kapitbahay ay siya namang pagsibol ng milyon-milyong naguunahang botete papunta sa mahiwagan lagusan. At pagkalaoy, isa lamang ang hinirang at maswerteng nakapanhik papaloob at nabuo ang mandirigmang tirador ng sinangkot niyang kamote at ginamos na walang iba kundi si Wilfredo alias JJ Mariano. Matindi ang pinagdaanan ng ating kababayan na ito mga kaibigan bago siya mapadpad sa kung asang lupalop man siya ngayon dahil sa kanyang matitinding mga karanasan sa kanyang amateur career na kung saan nakapagtala siya ng 44 na laban at 38 lang naman ang kanyang naipanalo at kumbaga sa exam ay 6 lamang ang naging X. Hindi biro ang mga naging laban ng ating kababayan dito mga kaibigan dahil puros Amerikano na mapaitim at puti na nag-aaral sa military school ang kanyang nakalaban sa pakikipagbasagan ng bungot, pakikipagbuntalan. At ang matindi pa ay siya lang naman ang hinirang na kampiyon sa National Championship sa buong Amerika bilang representante ng kanilang paaralang Universidad ng San Beda kontra sa iba't ibang paaralan ng mga halimaw. Naging kampiyon din siya sa Nevada Golden Glove Amateur Competition noong taong 2017, Regional Golden Glove Champion sa sumunod na taon at naging semi-finalist naman sa National Golden Glove sa USA. Kaya naman pagtungtong agad nito ng kanyang professional career ay isang impresibong knockout agad ang buhay na manong natikman ng kanyang kalaban na mahiya mo hinampas ng aparador na puno ng alkampor. At matapos nga ang laban na ito ay 4 na buwan lamang ang nakalipas ay tinapat agad ito sa isang halimaw na mananabas. Kasabay ng pagladlad ng uod at pagkawala sa kanyang kukon ay siya rin kasabay ng tahimik na bata na tumira ng 3 Gorabels. Ika-8 ng Hunyo taong 2019, naikasa ang laban ng Wilfredo alias JJ Mariano kontra sa Amerikanong si Sian William Cerveni. Matindi itong itinapat sa ating kababayan mga kaibigan dahil dati lang naman itong MMA fighter na construction worker kung saan mas matinding basagan ng nguya-nguya at umaatikabong pompyangan na laban ang nagaganap. At may malaespaltong kartada lang naman ito sa kanyang MMA professional career na 6 na panalo at walang pahid ng anumang klase ng pagkatalo. Nakakatakot ang pagmumukha nito mga kaibigan, parang barumbado ang dating. Napakahaba ng balbas mahiya mo bulbonic de meningitis ng kabayo na hindi inahit ng 100 milyon trilyong taon. Parang kalasag sa nguya-nguyaan Dapat yan inspeksyonin bago ang laban Baka mamaya madaming bodybuilder na garapatang panangga dyan Anyway, naikasa ang kanilang laban noong ika-6 ng Oktubre taong 2019. Balingkinita ng katawan ng ating kababayan dahil medyo humaba ito. May taas ito na 5,000 feet. Samantalang ang Amerikano naman ay 5'6" lamang. Ginanap ang kanilang laban sa Reno Sparks Convention Center, USA. At parehas pangalawang laban pa lang ng 2 mananabas sa kanilang professional boxing career. Sa mismong laban, naka-poker face lang ang Amerikano. Halatang bagong ligo pasang-basa pa buhok Yun nga lang, hindi binasa yung balbas, baka bagong reband Samantalang ang ating Pinoy fighter naman ay nangingintabang mukha na animoy alagang-alaga sa Kojic at Maxi Pit. Unang round, nakontrol agad ng ating kababayan ang laban. Gamit na gamit itong haba ng kanyang ethics, galamay, dahil nahihirapang makalapit ang Amerikano. Nakakapagpatama din ng Pinoy ng mga kombinasyon na talaga namang parang hinampas ng katal at vice cream. Laglagan ng garapata sa balbas ng kalaban Smaller of the two fighters in the green shorts. Mentioned that MMA background of Cerveni. It's kind of a crouch MMA style he's got on the defensive end as he gets tagged from Mariano in a full-on fight. Neither of these two guys wasting any time. No. Cerveni, being an MMA fighter, he's going to come see a jab from him. Mariano lands that overhand right. He mentioned at the FedEx shipping center here in Mariano. He really don't need to do all that jumping around. All he got, fell like a bull. Yeah.
right at Mariano. Cerveni can get lucky too. Mark. Great left. Overhand right. Mariano follows it up with, and now Mariano, MMA fighter. A wrestler. Ooh, Combination nice from combination. Nice little long left hook by Mariano. That nice little combination that he throws. He starts to look. Round 2. Hindi makakisi ng ayos ang Amerikano. Walang ka-footwork eh. Nagsimula na rin mamuha ang dugo sa kilay nito dahil sa mga solid na patama ng Pinoy na mahihamoy ng pas ng grinder. Fenny's body style and his footwork is just stomping those feet as he moves towards Mariano. Gets a couple left jabs to land. He wants to get close. He got to get close to Mariano. Once he gets close, he's got to remember that he's got to throw punches. It's an MMA fight. Mariano lands the left hook, moving away, and the combination backing it up. Cut. The cut over the left eye. Cerveni with a straight left. That's a cut from a suplex. Who knows? You would tell JJ to go after that cut, right? Yeah. Throw the right hand over top. Keep throwing it over top. His corner, Mariano's corner, telling him to finish him. Three-punch combination. Then he tries to get off, and he hurry up some skills, just like the little skills, his attitude, but just the skills of being a boxer. That the officials put that yellow light on the ring. I wonder if they're looking. Round 3. Nagmamalamay weather ang Amerikano. Patas-tas pa ng balikat May pa shoulder roll pa na depensa Sa round din na ito ay umiinit na ang kisiyan ng dalawa. Talaga namang sabayan. Samantala, mahahalatang hinahapo agad ng Amerikano. Kaka-cellphone niya yun Habang ang Pinoy naman ay talaga namang parang kalabaw na araw-araw nagja-jogging. Kaya ang lakas ng bagay. Robert Boyd. Fight on our card. Youngest ever to sign a pro contract with Top Rank. He is just 17 years of his debut as a welterweight. Mariano, the flurry here in the middle of round number 3. And Mariano got caught. Would have the sense of urgency, but maybe Mariano wants. Again, Mariano caught going backwards. On the undercard of the Artur Beterbiev to Beterbiev's unification win last week. Overhand, but again, Cerveni, as soon as he gets in that close proximity, he's had over the left eye of Cerveni. Good uppercut with the right hand, lands for Mariano, and he goes right back at Cerveni. Fun round in our swing back. Final round, halatang ubos na ang gasolina ng Amerikano. Pumapamewang na to sa pagod na mahiya mo senior citizen na kalabaw na kumikisi-kisi pa. Samantalang ang Pinoy ay maingat na dahil alam niyang panalo na siya sa puntos. Mariano, the well-schooled boxer. Stiff left. Mariano wanted out. Mariano trying to dance away from Cerveni, and Cerveni having nothing of it. Mariano says, all right, you want to go? Let's go. I'm sure it's been fun. It's been entertaining. Overhand left. Man, that kind of hurt him a little bit. Cerveni taking a few steps backwards, and now Mariano goes to the body. Mariano looking for an experience in the amateur ranks. Lands an overhand Rada right here in Reno. His friends, family, co-workers from the FedEx Shipping Center. Cheering on Mariano. Matapos ngang manalo ng ating kababayan dito mga kaibigan, ay muli na namang itinapat ang ating kababayan sa isa na namang dating MMA fighter na isang Amerikano din na mahilig sa burger at pizza. Maangas ang datingan ng kalaban ng ating kababayan na ito mga kaibigan. Ang sarap palu-paluin ng yantok sa mukha Tignan nyo postura ng mukha. Tulis na tulis ang nguso Talaga namang kumanto na yung tangos ng ilong dahil sa sobrang pagkakanguso. Ang angas! Ayan tuloy sa laban, ginawa siyang kamote riders ng Pinoy na walang helmet. Hindi na pinabot ng ating kababayan ng round 2 ang kalaban at kanya agad itong pinatulog na mahiya mo hinampas ng welding machine sa sobrang lakas.
Kung ating pagmamasdang maigi, ang kababayan nating ito mga kaibigan ay parang miyembro lang ito ng mga mababait na kanibal sa isang isla na animoy kumakain ng mga lamang loob, balon-balunan, baga, ulane at mga buhay na elepanteng may pulmonya at tuberculosis. Ngunit sa kabila nga po ng matikas na datingan ng ating kababayan na ito mga kaibigan ay tila may busilak na kalooban ito at magandang asal kapag humahago at nananaginip. Nanggaling ito sa bayan ng mga mananabong na mambabarang sa Cebu City na kung saan ginagawang pulutan ang mga uang bagang bawang sakang alamang bangbang at palang pinangkang na walang tadyang at balakang. Hindi basta-basta at malababoy ramong nakarobos ang datingan ng lakas ng ating kababayan na ito mga kaibigan. Dahil talaga namang bukang tricycle driver ito na 3 araw na sa pilahan na hindi pa nakakalakad na ang sound trip ay araw-araw sipag lang. Hayaan mo sila magabol sa'yo, diba? Napaka makapangyarihan ng kababayan nating ito mga kaibigan dahil di umano ay ginagawa nitong libangan ang pakikipagsuntukan sa recess at lunch break nung nasa elementarya pa lamang ito. Kaya naman napagdesisyonan ng kanyang pamilya na isa lang na lamang ito sa pakikipagbasagan ng nguyang-nguyan. Total, puro sakit lang daw naman sa ulo ang laging dulot nito at sinabing gusto mo ng gulo ha? O sige, bibigyan ka namin ng gulo di alimpungatan. Kaya naman mga kaibigan, pagsabak na pagsabak nga po nito ng kanyang amateur career ay tila naging halimaw ito na hindi mapigilan at makikitang talagang sanay na sanay sa pakikipagbasagan ng bungo dahil sa naging 111 nga lamang pong naging laban nito sa kanyang amateur career ay 95 lang naman po ang kanyang mahimbing na pinatulog at di umano ay nagtala lamang daw po ito ng isang talo at hinala pa ng kanyang kampo ay kinulang at binarang pa siya ng nanay ng kanyang kalaban kaya siya natalo. Ika-15 ng Enero taong 2011 na pagdesisyonan ng sumabak sa professional boxing ng ating kababayan na si Lawrence Michael Solon Promarate alias The Executioner. 11 impresibong sunod-sunod na panalo kaagad ang buena manong bumunga dito mga kaibigan at talaga namang lahat ay walang balak humingi ng rebanse at umulit dahil sa bigat nga daw po ng kamao nito na kapag tumama daw sa iyo para ka na rin daw hinampas ng back-to-back na tricycle. Ngunit sa kabila nga po ng pagiging malakas at mga pangyarihan ng kababayan nating ito mga kaibigan ay may isang halimaw ang talaga namang sumubok at nagpahirap sa tinaguriang manlulupig ng Pilipinas na si Romarate na nanggaling pa sa bansang Nicaragua na walang iba kundi si Darwin Jose Martinez Calero alias Basagulero. Ibang klase ang halimaw na ito mga kaibigan dahil puros bigating mga kampyonato ang mga nakapatayan nito sa ibabaw ng lona. Isa na nga po dyan ay ang tinaguriang agila ng mga Brito na si Charlie Edward na nooy winasak din ng ating nag-iisang angas ng Pinas, John Riel Cuadro Alas Casimero. Subalit sa kabila nga po ng pagiging veterano at mga pangyarihan ng Nicaraguan fighter na ito mga kaibigan, ay inamin nito na busit daw siya sa ating bidang halimaw at kapwa nating mga Pilipino dahil di umano ay maaangas na daw ang mga boksidor nating mga Pilipino sapol nang mawala sa larangan ng ating nag-iisang pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao mga kaibigan. Puro nga kangkang at vlog na nga lang daw po ang inaatupang ng iba nating mga boksingero. Pagdating naman daw sa laban ay nga at kulang na kulang sa mga gasolina, mahihina ang stamina. Sinabi pa nito na ayaw niya sanang lumaban sa ating kababayan dahil wala naman daw siyang mapapalat, wala namang pangalan ang kanyang babanggaing Pinoy. Masyado daw itong easy fight para sa kanya. Buti na nga lang daw po maganda ang bigayan at kahit daw magkape pa nga siya habang nakikipagsuntukan ay baka hindi pa rin daw umubra ang halimaw nating kababayan sa kanya. Dagdag pa nito ay napakaalat daw ng Pinoy at sa katulad pa niyang dekalibre at walang awa itinapat ang boksingerong katulad niya. Sinagot naman ito ng ating kababayan at sinabing kahit magsapin-sapin pa daw sila ng buong lahi niya ay hindi daw nila siya kakayanin na turungan. Kung yung truck nga daw binunggo siya, ayon sinugod sa pinakamalayong kasa. Payout daw Ginanap ang kanilang laban sa Bolton Whites Hotel, United Kingdom. Maglalaban sila sa timbang na 126 pounds Super Bantamweight Division. May kartadang 17 panalo, 15 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang ang Nicaraguan fighter mga kaibigan. Samantalang ang Pinoy naman ay may 15 panalo, 11 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 1 talo lamang.
Unang round, kahindik-hindik na agad ang salpukan ng dalawang fighter mga kaibigan. Puro wild punches ang pinapakawalan ng Pinoy fighter na siyang nakapagpabagsak agad sa kalaban. Napatihaya sa lakas ang Nicaraguan fighter na mahiya mo hinampas ng disagwang washing machine. Up now. He's being compared to the little Manny Pacquiao. He can shit. He can shoot a shot, and that was very well done. Left hand there. Samantala, nag-aangas na agad ang ating kababayan mga kaibigan at talaga namang may pag-breakdance pa at pagdila. Ngunit makalipas nga lamang po ang ilang minuto ay nakabawi ang Nicaraguan fighter at napabagsak din nito ang Pinoy fighter. Throw a few more bullets before you throw the bombs. Just work out your opponent, see if you can. Oh! Right. Said he was wide open, done by right and left. Grabe ang tibay ng panga ng ating bida mga kaibigan. Malasangkalan. Sa iba-iba kasing fighter yon, di na makakatayo yun eh. Pero sa kanya parang nadulas lang natambay sa poso eh. Oh. Diretso ulit lakad. What a dramatic first round. Beautiful first round. Round 2, nagdodoble ingat na ang ating kababayan at puros wild at hook punch ang mga pinakakawalan nito na talaga namang parang kunehong naiprank na nilagyan ng robos ang iniinom na tubig. I think I can hear Arnie's. He's been a pro a long time already, but you know, his problem has been inactivity. This is only his second fight in 3 years, and they're both getting caught here again. And Martinez, Ramirez, Because he's a bit more controlled this round, so he's clearly listened to his corner. still getting caught by some good. Right. Obviously, it's in the bank. But in this round, he does seem to be, you know, asserting a bit more control this round. Round 3, tila nababahag na ang buntot ng tinaguriang basugulero ng Nicaragua. Samantalang ang Pinoy naman ay sinasamantala ang pagkakataon at talaga namang rat-rat to the max. The way that they've been really going into it. A little bit after that first round knockdown, where he looked more shook up than when Martinez was dropped. He really commits with his. Throws them shots, lets his hands go. Fantastic to watch. And just off air then, where he's excited about how long. Aggression of who throws shots at you, say, but no, Don't with get me wrong. abandon. Shots the. And hand. Yeah, he did. Round 4, nagtitipid na ng gasolina ang kalaban ng ating bida. Bigyan ng diesel yan. Samantalang ang ating kababayan naman mga kaibigan ay mala e-bike na may solar. Full charge na full charge. But you can still see, he is easy to take. His Quite inactive. yeah, so- first fight and second fight in 3 years. Yeah. So who knows? And so who knows if Darwin's not saying okay? If you're a trainer as well, do you think we get into the stage soon when we're? I don't mean it in a bad way. Yeah, I no, mean, but it's a fight he can win. can- Filipino Phil. yeah. No, I mean, because look at that. No, good shot again. Again, good. Oh, there's the shuffle I wanted. There. Oh, they're both playing Tell you now. what, Darwin does the better points on that. Darwin's a Yeah. shut out. This of the fight. Oh, that right hook from Darwin. If you can, up see gaps there where you think if Darwin had just throw, Yeah, and I think he's Darwin's gonna. got. Yeah, like you said. Sorry, Steve. Like you said, he's got. Right uppercut, left hook, but sometimes it seems like the cuffing shot. Round 5, hinihika na ang Nicaraguan fighter mga kaibigan. Bigyan ng panty na bacon yan. Samantalang ang Pinoy naman ay parang bago-bago pa lamang nag-iinit. We don't have to do the plays. We just see each other and carry on like I know that. the Josh Warrington dreams and that, you know what I mean, is excellent. Some of the former, they're former fighters. Or Farnell, sorry. Farnell, yeah. Farnell. Best out. I jab to bring it in. He's breathed that right hand, right up. It makes for a great. 2018. I don't know if you was in the gym with them then or. I You must can't be remember. so many fighters. Probably forgotten one day. You must.
strong. You can see he's strong. Round 6, tatawa-tawa na lamang ang ating bidang halimaw mga kaibigan. At tila, sigurado ng sure win sa laban. Grabe, malakas si Mero, talagang sa angas eh oh. Quite competitive all the way. He knows he can hurt him. He's got nothing there, getting the punches. Go for it. Young first round, although as you say, he's always been in the fight. You jab a little bit more, be a bit more assertive. An exciting fight, so at VIP Promotions, that's what we're here for. You know who he's just reminded me of? Go on. Not the Buddy Bomber. There was a little fella, Eddie Benton. Analogy. That's why you're on the big bucks here, mate. That's why. That's No, why I didn't get no money. That's I didn't why get no money. I You know, don't but get that's, money. that's Give me why pop. I put Hall of Fame wrapper on and red and black wine gum. The top of the tree of boxing. But the base and the root. That's Good a bit. shot. That's gushing for Steve. Entertaining, enjoyable 6-rounder for the crowd here at White. Very good fight. Well done. Well done.